Mapagpalang araw po sa inyong mga tagapakinig. Lalo na sa iyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angela. Napasulat ako gawa ng narinig ko ang kwento patungkol sa bantay na aswang. Nagkaroon ako ng interes na sumulat dahil pamilyar sa akin ang kwentong yon. Gusto kong ibahagi din ang karanasan ko noong ako'y nasa edad 14 pa lamang. Ang kaibahan nga lang, hindi aswang ang bantay ko, kundi iba. Malalaman niyo po sa kabuuan ng kwento. Sa lugar namin sa isang probinsya, sa isang barangay sa may Panay, kalatang bali-balitang aswang. Kahit kanino akong matanong doon, talagang umiiral ang mga nilalang na ito. Maliban pa dyan, naglipa na din ng kababalagan, hindi lamang sa aswang kundi pati na din sa mga lamang lupa. Bagamat naging bukang bibig ito ng mga tao, hindi naman ako naniniwala nung una. Karaniwan naman siguro yon, dahil hindi pa nga ako nakakakita pero maraming nagsasabi, lalo na ang mga kapitbahay namin noon, na pinaparamdaman sila ng mga lamang lupa. At nasa mismong likuran lamang ito ng bahay namin. Maging ang tatay Samuel ko, naparamdaman na din. Ang sabi pa nga sa akin ay huwag daw akong masyadong magala-gala araw man o gabi dahil ang mga lamang lupa umano, hindi pumipili ng oras. Hindi umano aakalaing nakakasalamuha mo na ito dahil magaling magpanggap ang mga engkanto. Giningiwian ko lamang ang tatay. Alam kong tinatakot niya lamang ako dahil talagang lakatsera ako at madalas ako noong gumagala sa palayan. Mahilig kasi ako sa paru-paro, Sir Seth. Ewan ko ba, basta kapag nakakita ako ng paru-paro, may hatid na saya ito sa akin. Lalo na't parang nakakausap ko ang mga ito. Ang ikinabubuhay naming pamilya, maliban sa may babuyan ay may maliit na lupain kami sa taniman ng palay. Nasa likod lamang ito ng bahay namin. At sa kanto ng taniman ay may kamalig doon na pahingahan ng mga manggagapas. Doon ako namamalagi. Kahit ako lamang mag-isa, inaabot ako ng hapon sa lugar na yon. Minsan ay nakakatulog pa ako sa kamalig na ito. Hindi naman ako hinahanap ng mga magulang ko gawa ng natatanaw lamang nila ako mula sa bahay. Nagsimula ang pagkahumaling ko sa paru-paro nung nasa edad 9 na taong gulang pa lang ako. Bugtong na anak lamang ako. Namatay ang kapatid kong panganay. Ang rason, leukemia. Naalala ko pa noon na kapag pinapatulog ako ng nanay, ay may paru-parong dumadapo sa mukha ko. Ito ang dahilan kung bakit nagigising ako. Kulay asul ang paru-parong yon at kapag bumangon ako ay umiikot-ikot ito sa uluhan ko. Tapos ay may lumapit pang iba na para bang inaaliw ako. Sinusubukan kong dagpiin ang palad ko pero hindi ko natatamaan. Ang bilis sumilag. Tapos ay lalabas ito ng bintana at sasayaw-sayaw sa taniman namin ng ube. Kapag ginakausap ko pa, para bang sumusunod sa akin nun. Oo, at hindi ako makapaniwala. Sinabihan ko kasing bumalik sa akin at himala namang bumalik ito. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon at yung paru-parong yon ang nakikita ko sa araw-araw hanggang paglaki ko. Nahihiwagaan ako dahil sa pagkakaalam ko ang paru-paro ay maikli lamang ang buhay. Pero ang mga paru-parong yon, tila ba sumasabay sa paglaki ko. Isiniwalat ko yun sa aking mga magulang. Pero pinagtawanan lamang ako dahil baka umano ibang paru-paro lamang yon. Nagpapalit-palit lamang at hindi ko daw namamalayan. Ganun talaga umano ang mga paru-paro. Lalapit umano sa mga taong hindi naliligo. Wika pa ng tatay ko. Hindi daw kasi ako madalas maligo kaya magkaganon.
Pero hindi ako naniwala sa kanya, Sir Seth. Kakaiba talaga ang mga paro-paro. Hindi ko naman nakita ang ibang sing-edad ko na sinusundan ng ganon. Hindi ko niloloko ang sarili ko. Hindi ako nababaliw. Totoong nangyayari ito sa akin. Nagtataka nga ang mga kaklase ko noon gawa ng kapag umuwi na ako galing eskwelahan. Sinusundan umano ako ng mga paru-parong ito. Hindi lang nag-iisa kundi lampas 5. Hindi ko naman pinapansin kasi alam ko kung saan patungo ang mga sinasabi ng kaklase ko. Patungong panunukso ito na wala akong ligo. Alam niyo ba na dahil sa mga paru-parong yun ay nabago ang buhay ko? Maging sa ngayon, nakasunod pa rin sa akin ang hiwagang ito. Ganito ang nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, araw yun ng linggo. Gumala na naman ako sa palayan. Hinanap ko noon ang mga asul na paru-paro pero hindi ko nakita. Nagtaka ako gawanan. Yun pala ang araw na hindi ko nasilayan ang mga paru-parong yon. Sa halip, nakikita ko yung mga karaniwang lumilipad lamang sa may damuhan. Inantay kong magpakita sa akin ang mga yon buong maghapon. Pero wala. Hanggang sa tinatawag na ako ng mga magulang ko. Paggabi na daw at may nagbabadya pang ulan. Kaagad naman akong umuwi pero napahinto ako nang makita ko ang mga paru-parong napakarami at kulay asul. Nasa kabilang pilapil ito. Paikot-ikot lamang ang mga yon. Maigi kong tinitigan kung bakit ang dami nila. Hanggang sa may nakita akong bagay na nakaumbok sa pilapil. Hindi ko masyadong mailarawan gawa ng natatabunan ito ng kasisibol pa lamang na palay. Kung kaya ang ginawa ko, pumalik ako doon sa kamalig. Doon kasi nagpang-abot ang bawat dulo ng pilapil na yon. Nang makarating ako doon ay siya namang pagbagsak ng ulan. Kung kaya sumilong muna ako. Sakaling panandalian lamang ang ulan na yon. Hanggang sa naging ambon na lang. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naroroon pa rin ang mga paru-paro. Lumilipad-lipad ng paikot-ikot. Hindi man lang alintana nito ang lakas ng ulan na dumaan. Kung kaya't noon, mas lalong nahihiwagaan na ako. Aminado akong kinabibilangan na ng hiwaga ang pasunod sa akin ng mga paru-paro pero sa mga sandaling yon, tila ba mas umantig pa. Paghupa ng ulan saka pa lang ako nagkaroon ng pagkakataong lumapit. Yung nakaumbok sa pilapil, minamasdan kong maigi. Yung pilapil na yun ay bihira lamang daanan kasi walang karugtong ito patawid doon sa amin. Maliban na lamang sa malapad na kanal ng babuyan. Kung kaya ang pilapil ay nabalot ng makapal na damo. Habang papalapit ako ay unti-unti kong nasisilayan ang lupang nakaumbok. Nagpulasan ng mga paru-paro. Bahagya pa akong napaatras at kamuntikang madulas nun. Nagulat ako gawa ng biglaan ang pagpulasan ng mga insekto. Tinanaw ko pa ang mga ito kung saan patungo pero bigla na lamang naglaho sa aking paningin. Yun bang parang ilaw na bigla na lang namatay? Kinusot ko pa ang mga mata ko pero wala na talaga ang mga paru-paro. Napili ko noong umuwi na lamang. Pabalik na ako sa kamalig pero bigla na lamang akong nakarinig ng pagsitsit. Nanggagaling lang ito sa malapit at kung hindi ako nagkakamali, nasa likuran ko lamang yon. Paglingon ko, nakakita ako ng taong nakaupo doon sa nakaumbok na lupa. Tinitigan ko yung maigi hanggang sa rumihistro sa aking paningin ang nakakatakot na itsura nito. Parang impakto. Kulay berde ang balat.
Mahaba ang mga buhok na abot bewang at nag-iiba-iba ito ng kulay. Nagiging dilaw, nagiging parang pula. Yun ang nakikita ko sa nilalang na yon. Nakatitig lamang yon sa akin na para bang titig ng manok. Hindi ako nakatagal nun. Sa sobrang takot ay tumakbo ako ng mabilis pa uwi ng bahay. Nakita pa ako ng Nanay Bella at sinabing ba't daw ako nagtatatakbo. Tinuro ko naman agad ang pilapil na yon. Sinabi kong may nakita akong impakto doon. Nasaan ba? Teka, wala naman eh. Magugas ka nga ng mga paa. Ang putik mo. O saan ka pupunta? Narito yung gripo. Yan yung napapala mo. Hindi mo lang alam na may nakatira dyan. Hala ka, baka maingkanto ka. Wika ni Nanay. Ano ba yan, Bel? Ba't ang ingay niyo dyan? Sabat naman ng tatay ko, nakakarating lamang noon galing sa kanyang kumpare. Lasing na naman ito. Itong anak mo. Nakakita daw ng impakto dyan sa taniman natin ng palay. O Angela, tanungin mo pa yung tatay mo. May nakatira dyang lamang lupa. Tumawa ang tatay ko noon. Umiling-iling ito habang nakatitig sa akin. Matapos akong makapaghugas ng paa ay tumungo na ako sa sala. Saan? Dun ba? Sa kabilang banda. Nako, may diliingon na to dyan. Yung buhay pang lolo mo, nariyan lagi nakatambay. Yung kamalig kasi dyan pa nakalagay. Kaya nung mamatay yung lolo mo, inilipat ko doon. Natatakot ako dyan sa putol na pilapil eh. Bungad sa akin ng tatay. Nakita niyo din po ba, tay? Nakita niyo na yung itsura ng impakto? Tanong ko. Ang sabi naman ng tatay Samuel ay hindi pa daw niya nakita nun. Pero nagpaparamdam daw yon. Ang sabi ng lolo ko, kapag nagpakita sa isang tao, ibig sabihin ay nagugustuhan ng nilalang na yon. Huwag naman kayong magbiro ng ganyan, tay. Hindi nga. Nagsasabi ako ng totoo, anak. Kailan ba kita hindi pinagsabihan na huwag magpupunta dyan sa kamalig? Di ba nga halos araw-araw? Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Teka nga. Bakit nga ba nagpakita sa'yo? Aber, anong itsura? Ang pangit niya, tay. Nag-iiba-iba ng kulay yung buhok niya. Nakakatakot. Parang galit na aso yung mukha. Matapos kong makapagsalita, sumimangot ang itsura ng tatay ko. Halata dito na nag-iisip ng malalim at nagtataka. Totoo, anak. Nakita mo talaga. Kala ko biro lang eh. Kala ko tinatakot ka lang ng nanay mo. Pero totoo. May nakatira nga dyan. Dagdag pa niya, tama umano ang sinabi ko. Kapareha ito ng kinikwento sa kanya ng lolo. Kulay berde ang balat at yung buhok ay parang may sariling buhay. Nag-iiba-iba ang kulay nito. Depende sa ugali ng nilalang. Galit umano pag pula at kung hindi naman galit, dilaw. Pero kapag naguguluhan, nagpapalit-palit ng kulay. Ang tawag umano sa lolo dito, Abiyo. Pero sa Negros umano ay Biyo. Pero nagtataka siya kung bakit sa akin nagpakita. Noon pa man umano ay gusto niya nang masilayan ito kahit natatakot siya pero ni isang beses ay hindi niya nakita yon. Ang lolo lamang umano ang nakakakita. Hindi kaya nagustuhan ka ng Abiyo, anak? Humiling ako at kaagad nagtumungo sa may taas nun. Ang bahay namin ay may 2 palapag. Isa lamang ang silid sa taas dahil ang katabi nito malawak na beranda na nakabungad naman sa palayan at sa kabila ay kalsada. Sa ibaba ay may silid din. Kwarto naman ito ng mga magulang ko.
Habang papaakyat ako noon ay tinatanaw ko ang kinaroroonan ng nilalang. Pero hindi malinaw sa aking paningin ang umbok na lupang yon. Gawa ng natatabunan kasi ito ng mga damo at singkulay lamang ng palay. Nagdadalawang isip ako noon kung paniniwalaan ko ba si tatay o hindi. Aminado akong totoong may nakita ako pero yung sinabi niyang kaibigan ng lolo, doon ako hindi naniniwala. Lalo na sa katagang baka nagustuhan ako ng nilalang. Mula noon, hindi na ako bumalik pa sa palayan. Kung walang pasok ay pinipili kong manatili na lamang sa bahay. Pinagtawanan pa nga ako ng aking ama. Nakakapanibago daw ang kinikilos ko noon. Yung dating lakwatsera, ngayon umano ay hindi na makabasag-baso. Parang nakabartolina at hindi ako lumalabas ng bahay noon. Hindi ko naman pinapatulan ng tatay. Palabiro talaga siya, pero madalas lasing. Tuwing Sabado ay hindi mo siya makikitang hindi sumusuray-suray sa paglalakad. Tsamba na lamang siguro kapag nagkataong hindi siya lasing sa araw na yon. Hindi naman pasaway ang tatay ko, kaya ayos lamang sa Nanay Bel. Madaming barkada si tatay. Isang buwan ang nakalipas, habang nasa silid ako sa taas ay nakita ko uli ang lumilipad-lipad na paru-paro. Pero padaan-daan ito sa bintana. Dumadagit-dagit pa na wari ba gustong lumapit sa akin noon. Ako naman, pinubugaw ko. Yung pagkahumalin ko sa paru-paro, naglaho. Naiisip ko kasi ang nilalang na yon. Ilang araw pa ang lumipas ay napapansin kong parami na ng parami ang mga paru-paro. Tapos ay nakikita ko itong paikot-ikot sa beranda. Kinabahan na lamang ako bigla. Naalala ko kasi ang postura ng mga paru-parong yon. Noong nakita ko ang abiyo. Sakto pa namang hapon na at umuulan at paghupa ay dumagsa na ang mga asul na paru-paro. Marahan akong sumilip sa bintana. Tinanaw ko ang sahig ng beranda. Nanlaki ang mga mata ko dahil naroon ang abiyo. Lumulutang-lutang ang buhok nito at kulay dilaw. Nakatayo at dito ko natansya ang laki niya. Hanggang bewang ko lang. Kapantay kasi siya sa harang ng beranda. Gusto kong tumakbo noon pero ang problema ay doon ako dadaan sa kung saan nakatayo ang abiyo. Tinititigan ko lamang yon. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Pansin ko pang nakangiti ito sa akin at kitang-kita ko ang mga ngipin nitong pantay na parang isda. Hanggang sa umabante na lang ng lakad at patungo sa bintana. At sa maniwala man kayo o sa hindi, walang boses na lumalabas sa bibig ko. Sumisigaw ako noon pero hangin lamang ang lumabas. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Hindi naman siguro dahil sa matinding pagkatakot yon. Basta kahit anong gawin ko, ay nakatirik lamang ako doon sa ikinauupuan kong katre. At hindi maalis-alis ang tingin ko sa kanya. Para bang may hipnotismo. Para bang gusto ng nilalang na yon. Nakatitig lamang ako sa kanya. Nagsisi pa nga ako kung bakit sinilip ko pa. Dapat ay nanatili na lamang akong nakahiga noon. Hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit sa bintana. Siguro, ang pagitan na lamang ng mukha ko sa mukha ng nilalang na yon. 2 dangkal na lang. Detalyado kong nasisilayan sa malapitan ng itsura niya. Yung mga mata ay para bang hiniwang kalamansi. May pintik na kulay itim sa gitna. Pero ang kabuuan, dilaw. Ito pa ang isa sa kinatatakot ko. Yung bigla na lamang bumuka-buka ang bibig niya na para ba itong may sinasabi na hindi ko naman naririnig. Hanggang sa maya-maya pa,
Unti-unti kong naririnig ang paglakas ng boses galing doon sa abiyo. Nakakapagsalita ito at malinaw na malinaw sa akin. Naiintindihan ko siya. Ang problema nga lang ay parang tiyanak ang boses nito. Yung bata bang paos? Ganun na ganun ang boses niya. Ang sabi niya ay wag umano akong matakot. Kaibigan niya umano ako. Noon pa daw bata ako ay lagi na siyang nakabantay sa akin. Kung nasaan umano ang mga paru-paro, naroroon din siya. Katunayan ay noong hindi pa daw ako nagkakamalay, nakakalaro niya ako sa duyan. Tuwang-tuwa pa umano ako. Pero bakit noon? Takot na ako sa kanya. Sino ba namang hindi matatakot sa mukha niya, di ba? Sinubukan kong sumagot pero wala namang boses na lumalabas sa bibig ko. Nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita. Pinapaintindi niya sa akin na kaibigan ko siya. Ang lolo ko umano ang dahilan. Dahil noong bata pa ako ay inutusan daw siya ng lolo ko na bantayan ako habang buhay. Inangat niya ang kanyang palad at tinampi sa pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ko at nawala ang takot nun. Doon pa lang ako nakakagalaw. Para bang hinantay niya muna na kumalma ako bago pa niya ako pagsalitain at pagalawin. Nakipag-usap ako sa kanya na para na rin nakikipag-usap sa normal na tao. Lumabas pa ako ng silid tapos lumapit siya sa akin at hinila niya ang kamay ko paupo doon sa beranda. Anong gagawin mo sa akin? Tanong ko. Wala akong gagawin. Masaya lang ako dahil tinanggap mo na ako bilang kaibigan. Hindi ako nakapagsalita. Pinigilan kong matawa. Yung mukha niya kasi na nakakatakot ay napalitan ng pagkaamo. Para bang pusang lumalambing. Papikit-pikit pa ang mga mata habang nakangiti nun. Dapat nga tumakbo na ako pero ewan ko ba at bigla na lamang nawala ang tensyon. Ang lumanay pa niya magsalita nun. Hanggang sa binuka niya ang kanyang kamay at doon nakita ko ang isang asul na paru-parong kabubuka pa lamang ng pakpak. Hindi na kasi kita nakikita sa kamalig kaya pinuntahan kita dito. Gusto ko lang iparating na mabait ako. Pero sa'yo lang. Wika yun ng nilalang. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ng nanay ko na siya namang kasabay ng paglaho ng abiyo. Angela! May bisita ka ba? Sinong kasama mo dyan sa taas? Sambit ng nanay ko sa baba ng bahay. Sa bandang kusina siya at nakatapat mismo ito sa beranda sa itaas. Hindi ko naman masabi kung sino ang kasama ko. Baka umakyat ang nanay ko tapos walang nakitang ibang tao. Kaya yon, nagdahilan na lamang ako nun. Nagre-recite ako ng assignment ko, Nay. Ang ingay mo naman. Ay, akala ko kung sinong kasama mo dyan. Bumaba ka, mamaya't may ipag-uutos ako sa'yo. Puntahan mo yung tatay mo. Tagal niyang umuwi. Siguradong languna naman sa alak yon. Hindi na ako sumagot pa kay nanay. Hinanap ko ang abiyo pero hindi ko na siya nasilayan pa sa beranda. Pagtingin ko doon sa pilapil, wala din ang abiyo. Hanggang sa nakita ko siyang nakapatong sa papag ng kamalig. Takang-taka ko noon sapagkat may nakatambay naman doon ng mga kapitbahay namin pero hindi siya nakikita. Para bang ako lamang ang nakakakita sa kanya. Mantakin mo, Sir Seth. Dalawa ang mga nakatambay doon at napapagitnaan pa ang abiyo. Hindi man lamang natakot ang mga taong yon. Isa lang ang ibig sabihin. Hindi siya nakikita ng mga ito. Nakatitig sa akin ang abiyo
Marahil ay gusto niyang iparating na ako lang talaga ang nakakakita sa kanya. Simula ng araw na yon ay bumalik na ako sa pagtambay doon sa kamalig. Araw-araw kong nakikita ang abiyo. Hanggang sa maglaon, maging kung saan ako magpunta ay nakabuntot na ito sa akin. Kasabay noon ng mga paru-parong kulay asul. Hindi ko naman kinikibuan. Baka isipin ng makakakita sa akin na baliw ako, lalo't ako lang ang nakakakita sa kanya. Pero naririnig ko ang boses niya. Kahit nakatikom ang bibig, naririnig ang paos na boses ng bata. Patawa-tawa pa ito pero kapag patungo at pauwi ako ng eskwelahan, hindi na siya nagpapakita sa akin noon. Marahil ay naiintindihan niya na hindi ko siya gustong kasama kapag ganoon. Kahit hindi ko sinasabi sa kanya, parang nababasa niya kung anong nilalaman ng isip ko. Isang gabi, nabulabog ang lugar namin. May nangyaring pagkabulabog noon. May aswang na nasa bubungan ng isang bahay. Hindi yun kalayuan sa tirahan namin. 2 kanto lamang ang layo. Nagtatakbuhan ng mga tao. Ang iba ay may dala pang flashlight. May beranda kami noon kaya kitang-kita ko ang pangyayari sa baba. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nagpakita ang abiyo sa akin ng gabing yon. Gulat na gulat ako at napagkamalan ko pang aswang. Bigla itong nagsalita. Lulundag ang aswang sa bawat bubong ng bahay. Dadaan dito. Pumasok ka sa silid, Angela. Baka mapagkadiskitaan ka. Natulala ako noon. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Wari ba'y basang-basa ng abiyo ang mangyayari? Siyempre, nagkaroon ako ng kuryosidad. Gusto kong patunayan na totoo ba itong sinasabi ng kaibigan ko. Hanggang sa ilang segundo lamang ang nakalipas nun. Nagtakbuhan ng mga tao sa kalsada. Nakatingala ang mga ito. Nakatutok pa ang flashlight sa bawat bubong ng kabayan. At ang direksyon patungo pa sa amin. Kitang-kita ko ang hugis tao na tumatakbo sa bubungan. Nasa kabilang bahay lamang ito. At dahil sa mas mataas ang sa amin ay malinaw kong nakikita yon. Lumundag ito sa beranda. Tinamaan pa ng ilaw kaya kitang-kita ko na waring nang lilimahid ito sa langis. Kulay itim yon. Lalaki at nakasalawal lang. Yung mukha ay animoy naghilamos ng kaldero. Hindi ko maidetalye ang itsura. Ang mga mata lamang itong kulay pula ang nakikita ko at labing mamula-mula rin na may matutulis na ngipin. Palingon-lingon pa ito. Yung tatay ko ay nagsisisigaw sa baba. Ang sabi ay pumasok umano ako ng silid. Hindi ko naman magawa yon. Dahil nasa pinto malapit ang nilalang na yon. Kaya ang ginawa ko ay umupo na lamang ako at sumiksik sa kanto ng beranda. Nagkalabugan na ang bubungan dahil binabato ito ng mga tao. Binubugaw. Pero hindi ito umaalis. Inaantay ko noon na may umakyat pero wala. Marahil ay takot ang mga ito. Hinahanap ko ang abiyo hanggang sa nakita ko ito sa paanan ng aswang. Nakadapa, na para bang gagamba. Yung buhok ng abiyo ay kulay pula. Isang pahiwatig na galit ang kaibigan ko na yon. Ilang saglit lamang ay sinunggaban niya yung nilalang. Kitang-kita ko kung paano magkabaliw-baliw ito sa kakapumiglas. Yun bang takang-taka at panay kalmot sa kung saan. Hindi niya nakikita ang abiyo. Hanggang sa nalaglag ang nilalang na yun sa baba. Doon sa kusina banda. Dito ko na nakita ang tatay kong umakyat ng bahay. May dala itong pamalo. Pasuray-suray pa dahil nakainom nga.
Nagtanong kung saan nagtungo ang nilalang. Tinanaw niya ang silid ko at ang sabi ko naman ay nalaglag patungo sa palayan. Nagtungo si tatay sa kabilang dulo ng beranda. Sumigaw ito at sinabing tumatakbo umano ang nilalang sa palayan. Ako naman ay hindi nakagalaw. Hindi pa napoproseso lahat sa isipan ko ang nangyayari noon. Maliban sa pagkasindak, namangha ako sa ginawa ng abiyo. Hanggang sa may nagsalita sa tagiliran ko noon. Paglingon ko ay naroroon ang abiyo. Yumuka, bagsak, para bang may problema. Ang sabi niya sa akin ay mabuti na lamang at hindi umano ako lumapit sa nilalang. Dahil kapag may nangyari umano sa akin ay magagalit si lolo. Takang-taka naman ako noon kung paanong magagalit ay patay na ang lolo ko. Naiisip ko na baka may nasabi sa kanya ang lolo ko noong buhay pa. Baka sinabihang magagalit ang lolo kapag hindi ako nabantayang maigi. Dagdag pa ng abiyo, kapag sinabi niya daw na may banta talaga. Nababasa niya umano ang bawat sitwasyon. Basta sa loob lamang ng araw na yon. Partikular lamang umano sa banta sa buhay ko. Nakatakda kasi umano siyang bantayan ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong napaluha. Hindi ko rin alam kung natutuwa ba ako o naawa sa kanya. Biro mo, para siyang guardian angel, di ba? Hanggang sa bigla na lang siyang naglaho. Yung mga tao naman ay naroroon sa palayan. Hinahanap ang nilalang. Nakakalokong isipin kung kailan nakatakas ay saka palang nila hahabulin. Nung naroroon pa sa biranda, hindi man lamang umakyat ang mga ito, pati ang tatay ko. Masasabi kong matapang lang kapag wala ng aswang. Kinabukasan dahil sa linggo, nagtungo ako sa may kamalig at nakita ko pa ang mga bakas ng tao sa palayan. Para itong dinaanan ng bagyo, nagkalasog-lasog ang palay. Nagpakita naman sa akin ang abiyo at tuwang-tuwang sumasayaw-sayaw pa. May ibang tao din doon bukod sa akin, mga nakikiosyoso. Pero hindi nila alam, nasa gilid nila ang abiyo noon. Hindi naman ako noon nagpapalata at kinikindatan ko lamang ang kaibigan ko. Nanatiling lihim sa akin ang kaibigan ko. Ito na rin ang bilang pagprotekta sa kanya. Baka pagkadiskitan siya, doon lamang kasi ito nakatira sa likod ng bahay. Hanggang sa may sinabi sa akin ng abiyo na yon. Pagtungtong ko umano sa edad na 18, magiging kaisa niya na ako. Kumbaga, hindi ko na siya makikita. Bagkos ay nasa loob na siya ng katawan ko. Natakot naman ako noon. Baka kasi sakupin niya ang diwa ko. Imbis na kaluluwa ko ang nakatira. Papalitan niya. Tinanggihan ko ito at ang sabi ko ay wag na lang pero para bang nababasa niya ang isip ko noon. Hindi ko aagawin ang katawan mo. Mamamahay lamang ako sa katawan mo katulad na nangyari sa amin ng lolo mo. Nang sa ganon ay tuluyan na kitang maprotektahan. Hindi ko naman inagaw yung katawan ng lolo mo, di ba? Naging utosan niya pa nga ako. Lumalabas ako sa kanya kapag may ipinapagawa sa akin. Wika ng abiyo nun. Napangisi ako noon, lalo na daw nang makipag-inuman si lolo. Hindi niya gusto kong nakakainom si lolo. Lumalabas siya at nagdadabog. Pati siya ay nahihilo, nalalasing. Nauuna umano siyang umuwi. Nagtatalo pa nga daw sila dahil lang doon. Tuwang-tuwa naman si lolo. Nga pala Sir Seth, unang yugto pa lamang ito ng kwento ko. Mahaba pa ang naging karanasan ko sa kababalagan. Inuna ko lang kung paano ko nakilala ang abiyo. Gaya ng sabi ko, hanggang ngayon, nababalot ng hiwaga ang buhay ko.